Good day mga ka-sports natin dyan. VVL All-Filipino Conference 2024, mainit nga ang paunahan ng mga players para sa kani-kanilang mga individual award. At ang isa sa mga pinaka-importante dito, ang MVP Award. Lumulutang nga ngayon ang mga pangalan nila Gemma Galanza, Sisi Rondina, Tots Carlos at marami pang iba. Ngunit sino-sino kaya ang pasok sa top 10 na kasama nga sa nasabi nating listahan para sa MVP Award? Si Sisi Rondina ang naging MVP ng last conference, samantalang mahigpit ang kanilang naging tunggalian ni Tots Carlos, Gemma Galanza, Ces Molina, Vanny Gandler dahil nagpakitang gilas nga rin sila. Subalit nasungkit nga ito ni Sisi Rondina. Pero ngayon mga ka-sports, 2024, panibagong season, sino kaya ang nangunguna pagdating sa standing sa MVP list? Yan ang ating aalamin, kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para malaman nyo kung sino ang nangunguna para sa MVP standing. Bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. MVP race para sa PBL 2024, nag-uunangahan na nga ang lahat ng mga manlalaro dito. Sino kaya ang mapalad na nakasama sa top 10 at sino nga ba ang mga matutunog na pangalan? Halos kasi lahat ng team ngayon ay nag-level up na rin, pati ang kanilang mga players na dating hindi naman ganoon kalakasan ay nagsilakasan na. Meron naman mga team na medyo humina na ng kaunti, bagamat kasama pa rin sila ngayon sa mga mapalad na pasok nga sa top 4. Sino naman ngayon ang nangunguna at matulog na pangalan pagdating naman sa individual award para sa MVP? Alam naman natin na sabik na kayong malaman kung sino-sino ba ang nasa listahan. Well, 10 pangalan ang lumulutang para nga makasama nga sa listahan sa MVP. Pasok nga sa rank number 10 ang dating MVP na si Ces Molina. Kilala naman natin si Ces Molina na palaban pagdating sa loob ng court at talagang binubuhat niya ang kanyang team. Pero sa ngayon, meron na siyang katulong kung saan isa rin sa mga pinakamagaling rin na spiker. Walang iba kundi ang nasa rank number 9 naman, pasok pa rin siya sa listahan para sa MVP ranking. Narito na ang magaling rin na katulong ni Ces Molina. Walang iba kundi ang ating Vanny Gandler. Si Gandler ay isa sa mga palaban pagdating sa loob ng court at kita naman natin na talagang nakikipagpukpukan siya. At good news to para sa mga fans ni Vanny Gandler dahil nga kasama nga siya sa ranking pagdating sa MVP. Number 8 naman si Jonas Abete, ang isa rin sa mga palaban sa Petrogas Angels, kung saan nga mga ka-sports, isa rin siya talaga sa mga masasabi natin na grabe na ang in-improve niya pagdating sa kanyang spiking. Kung noon nababas siya, pero ngayon pinupuri naman siya ng ibang netizen dahil nga sa kanyang angking kagalingan. Happy tayo para kay Jonas Abete dahil nasa rank number 8 nga siya para sa MVP ranking. Samantalang nasa ikapitong pwesto naman si Kat Tolentino, kung saan noon ay madalas nga siyang mabash at sinasabihan na pechay daw at matangkad lang ito. Pero ngayon, kitang-kita naman natin na nagpapakitang gilas na siya, kung saan nga nakasama pa nga siya para sa candidate para sa awarding nga or sa MVP na agawan nga sa ranking. At syempre, kayang-kaya naman talaga yan ni Kat Tolentino at magaling naman siya. At good news pa rin para sa mga fans ni Ea Laure sapagkat nasa ika-6 na pwesto naman si Ea Laure. Si Ea Laure noon ay hirap na hirap nga sa pagbubuhat nga ng Cherry Tigo, pero ngayon mukhang nasa tama na silang team dahil nga sa pagpasok nga ni Ara Galang at ni Abby Moraño ay malaki ang naiambag nila at naitulong. Kung kaya ngayon ay may posibilidad pa na makapasok nga sila sa Magic 4. If ever naman talaga na makapasok sila sa semifinals, pwede naman si Ea Laure dyan maging MVP kung sakasakaling silang mag-champion. At narito naman ang number 5.
dumako naman tayo sa PLDT. Nasungkit naman sa ikalimang pwesto ni Savannah Davison sa talaan nga para sa ranking dito sa MVP. Grabe rin kasi itong ipinakitang galing ni Savannah Davison. Talagang isa siya sa mga bumubuhat rin ng team ng PLDT at madalas nga rin siyang maging player of the game dahil nga talagang astig naman siya pagdating sa loob ng court. Kung kaya karapat dapat naman talaga siyang mapabilang nga sa listahan para sa MVP. At dito naman sa number 4, dumako pa tayo sa Petrogas naman. Ang ating magaling rin na si Brock Van Sickle. Si Sickle ay nagpakitang gilas na sa Petrogas Angels. Noon pa man ay talagang may angking kagalingan na ito. Pero ngayon ay mas pinupursige niya pa talaga para nga ma-sure nila na makapasok nga sila sa semifinals. Sa kasalukuyan ay nasa ikalawang pwesto naman sila pagdating nga sa ranking. Mukha talagang magiging maganda ang bakbakan kontra nga sa kanyang makakalaban na mga susunod pa na team, lalo higit ang Creamline ang kanyang makakatapat. If ever matalo niya ang Creamline or ang Creamline team matalo ng team ni Brock Van Sickle, sure na sure talaga na papasok na nga sila sa semifinals. At baka nga si Brock Van Sickle pa dyan ang maging MVP kung sakasakaling matalo nila ang ibang mga team pa dahil meron pa rin mga malalakas dyan. Lalo higit ngayon ang nasa ikatlong pwesto na pinakamagaling para sa MVP, walang iba kundi ang nag-iisang Sisi Rondina. Si Rondina nga ay nasa ikatlong pwesto ngayon pagdating nga sa MVP at ang nakaraan ngang conference, nasungkit nga ni Sisi Rondina ang award na MVP. Ngayon mga ka-sports, dahil nga nasa ikatlong pwesto siya, dati ay nangunguna nga siya pero ngayon naungusan nga siya ng dalawa nga na nasa taas. Pero magbabago pa naman ang record na yan dahil papalapit na ang semifinals, doon nga sila magkakasubukan sa papasok na semifinals at sa grand finals. Samantalang sa ngayon ay nasa ikalawang pwesto naman ang ating Queen Gemma Galanza. Si Gemma Galanza ay all-around players at talagang kasama talaga siya sa karamihan ng department dahil nga sa angking kanyang kagalingan, hindi na tayo mabibigla na mapasama nga ang ating Queen Gemma Galanza. Pero tulad ng sabi ko, pwede pa yun magbago at baka si Gemma pa ang tanghalin MVP rin or si Sisi Rondina. Pero sa kasalukuyan, nangunguna naman ay walang iba kundi from Creamline Cool Smashers pa rin ang nag-iisang Tots Carlos na super galing at talaga nagpakita talaga ng 38 points ng nakaraan laban kontra nga sa Signal HD Spikers. At dito nga mga ka-sports, tinagurian nga sa PVL na ito ngang si Tots Carlos ang pinakamay malaking naipuntos sa kasalukuyan. Grabe talaga itong si Tots Carlos ay karapat dapat naman talaga siya na mapabilang sa number 1 list para sa MVP ranking. Well, yan na nga mga ka-sports natin dyan. Tulad ng sabi ko, pinasilip ko lang sa inyo ang standing nila ngayon para sa MVP race. Pero magbabago pa yan sa papalapit nga na semifinals at lalo higit magkakasubukan yan pag grand finale na. Sa tingin nyo, sino talaga ang karapat-dapat maging MVP? Kung sa tingin nyo ang inyong idol na, mag-comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless!